Sama-sama tayong magiging Sakaki! Left side, hawak sa lifeline. Maingat pong tumawid sa baha ang mga tauhan ng Philippine Red Cross na sumagip sa isang babae sa Sorsogon. Buntis ang 20 anyos na babae at malapit na raw manganak. Kasagsagan po ito ng bagyong Christine na nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao. Tila nagka-waterfalls naman sa isang paaralan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Itinaas po sa lalawigan ang red rainfall warning kaninang alas 8 ng gabi. Gayon din po sa Northern Samar, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur, Albay at Masbate. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pagsaksi ng GMA Integrated News para po magbigay ng latest sa bagyo na ayon po sa Pag-asa ay posibleng magdulot ng storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng bansa. State of calamity na po sa Albay kung saan inanod ang ilang bahay sa pananalasa ng bagyong Christine. Matinding pagbaha rin ang naranasan sa Camarines Norte at Camarines Sur. Isolated po ang ilang barangay at mula sa Naga City, Camarines Sur, saksilan si John Consulta. John, anong latest? Yes, Bia, sa gitna nga ng matinding buhos ng ulan na naranasan ngayon dito sa probinsya ng Kamsur ay ginagawa na ngayon ang puspusang pag-evacuate, Pia, ng mga otoridad sa mga residenteng naipit dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Sa barangay Maycatmon, Milaor, Camarines Sur, pahirapan na paglikas ng 15 tao na kinibiglangan ng 6 na bata. Kinailangan pang gumamit ng tali at salbabida ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Kamsur para mailabas sa kanilang bahay ang isang pamilya matapos umapaw ang kalapit na ilog sa lugar. Hindi natural na waterfalls, kundi kulay putik na baha ang rumagasa sa hagdan ng elementary school na ito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. May pagbaha rin at malakas na ulan sa bayan ng Daet at bumigay ang ilang kalsada. Pinalikas na ang ilang mga residente para hindi mahirapan ang mga rescuer sakaling tumindi pa ang ulan sa mga susunod na araw. Ngayon pa lang, malapit na sa spilling level ang antas ng tubig sa Daet River. Kahit malakas ang ulan, nilulusong ng mga residente ang malailog na baha sa Bulan, Sorsogon. Maraming kalsada ang hindi na madanan ng sasakyan. Ang asong ito, isinakay sa kahong hinahatak ng 2 lalaki sa baha. Sa Libon, Albay, inanod ng baha ang ilang mga bahay. Kabi-kabila rin ang pagbaha sa Owas, Pulangi at Malilipot. Kaya nagdeklara na ng state of calamity ang provincial government ng Albay. Sa bayan ng Tiwi, gumamit ng tali ang mga residente para matawid ang baha. Nagka-landslide naman sa Ginubatan at may nasirang bahay. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng lahar galing sa Bulkang Mayon na maaaring idulot ng malakas na ulan. Malakas din ang ragasa ng baha sa Del Gallego, Camarines Sur. Nalubog pati 2 malaking spillway na tanging daanan ng ilang residente. Isolated tuloy ngayon ang 5 barangay. Dahil peligroso ang ilang daan, hinaharang ng mga tauhan ng PNP at AFP ang ilang motoristang babiyahe sana papuntang Masbate, Catanduanes at sa Visayas. Ang ilang kanal sa Naga City bumubulwak na, kaya mabilis na bumaha sa ilang lugar. Wala ring lusot mula sa pagbaha ang mga mababang lugar sa bayan ng Pili, kabilang ang mga bahay at ang mga simbahang ito. Pinasok ng tubig pati karinderya, tindahan at bahay ng isang residente. Tumataas po talaga. Mahirap po kasi lalo na yung leptospirosis. Tapos hindi kami makapag-negosyong maayos gaya nito. Apektado po. Nag-deploy na rin ang Coast Guard sa mga lugar na kadalasang binabaha para makalalay sa mga gagawing paglilikas. With support ng province of the Camarines Sur, willing silang ipagamit din yung water assets nila na imamand ng Philippine Coast Guard, and then buong Camarines Sur po is i-accommodate po ng Philippine Coast Guard. Ang pagbaha sa bayan ng Baao nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Sinisimulan na rin ang paglilikas sa mga residente sa mga flood-prone at critical areas sa lalawigan. Iniutos na rin ang forced evacuation sa ilang lugar na malapit sa ilog, lalo pat madaling araw inaasahang lalapit ng husto si Bagyong Christine sa probinsya. Yung goal namin bago mag 6 p.m. lahat ng critical families na is-safe na para by bukas yung palaging goal ng Kamsur na zero casualty ay ma-attain. Sa Caramoran, Catanduanes, sinira ng pambihirang lakas ng hangin ang 37 bahay, 3 ang tuluyang nawasak.
Susuriin ang dinaanan nito at tindi ng iniwang pinsala para matukoy kung buhawi ang dumaan. Pinag-iingat naman ang mga motorista sa bayan ng Baras sa Catanduanes, lalo't naiipon sa mga kalsada ang baha mula sa bundok. Sa bayan ng Panganiban, nangangamba ang may-ari ng kalabaw na ito na natrap sa gitna ng baha. Hindi raw nila ito mailikas dahil masyadong malakas ang ulan. Stranded naman sa tinutuluyan nilang boarding house ang ilang estudyante sa Virac. Kaya hinatiran sila ng relief goods ng Catanduanes State University Student Council. Marami pa sa kanila ang nais makakuha ng tulong, kaya nagpadala na rin ng food packs ang LGU. Sa mga sandaling ito, Pia, marami sa mga kalsada nating nadaanan dito sa Camarines Sur ay talagang bahana at rumaraga sa mistulang ilog yung ating mga nakikitang eksena dahil nga sa tindi ng pagtaas ng tubig. At sa mga oras na ito, Pia, naka-standby pa rin ang mga emergency units dito sa Cam Sur dahil nga mamayang alas 2 pa ng madaling araw inaasahang ang posisyon nitong si Bagyong Christine, ang pinakamalapit na malialagar niya sa kanyang sarili, palapit dito sa may bahagi ng Cam Sur, kung kaya't naka-alerto ang lahat at nakaantabay para umalalay sa sinumang mangangailangan ng tulong. At live na rito sa Cam Sur, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Matinding alon naman ang perwisyo sa kabuhayan ng mga mangingisda, maging ng mga surfing instructor sa Aurora. At mula sa Baler, Aurora, saksi live si Katrina Son. Katrina? Pia, itinaas na nga ang alert status blue dito sa buong probinsya ng Aurora. Ibig sabihin yan ay 24 ng bukas ang kanilang Emergency Operations Center. Nagtulong-tulong ang mga mangingisdang ito sa pagtutulak ng kanilang mga bangka papunta sa laot. Isa-isa rin nila itong tinalian para masiguro na hindi tatangayin ng Bagyong Christine. Malakas na kasi ang hangin at naglalakihan na rin ang alon. Marami na sira dito. Yung ito nakaraang bagyo lang, yung malakas. Halos 3 bangka nawasak diyan. Iingat na talaga kasi mahirap din magpundar. Mahal din ang bangka kahit papaano, kahit kahoy lang. Dagdag problema pa nila ang kawalan ng kita dahil halos 2 linggo na raw silang di nakakapangisda. Naman po rin magtapang-tapangan sa laot. Kahit po ganito na matagalan lang, magsakripisyo na lang po muna. Kesa naman buhay ang isakripisyo. Pansamantalang tigil din ang kabuhayan ng mga surfing coach sa Baler. Hindi na po pwedeng magturo. Especially in Sabang po. Pag nandun na po, mahirap na pong intindihin yung sarili mo, tapos may estudyante ka pa. So, kailangan safety mo muna. Gayunpaman, may ilan pa ring sinamantala ang matataas na mga alon. Agad din naman daw nila itong ititigil kapag nagsimula ng umulan. Ito nga yung Cemento Beach. Sa parteng ito raw dito sa Baler, Aurora, karaniwan ay wala talaga nga alon. Ngunit sa mga oras na ito, naglalakihan yung mga alon at may mangilan-ngilan na nagsusurf. Indikasyon daw yan ng bagyong si Christine. Kanina, nagpulong na ang MDRRMO ng Baler para sa kanilang pre-disaster risk assessment. Sa mga fishermen, kahapon pa nag-remind na tayo through our MAU, Municipal Agricultural Office, na i-remind na yung ating mga fishermen, and kung nasa laot sila, by all means, baka pwedeng pauwiin na muna sila dahil talagang may kalakasan tong bagyo. Nakahanda na rin daw ang evacuation sites at rescue equipments. Simula ngayong araw, ipinagbabawal na rin ang mga tourism activities dito sa Aurora. Patuloy din ang ginagawang pagbabantay sa mga coastal municipalities. Naka-blue alert na kami ngayon. Sa 8 bayan, isa lang po ang walang coastline, yung Maria Aurora. Pero the rest po ay talagang napapaikutan po ng coastline. Nararanasan na ang malalakas na pag-ulan sa Santa Ana, Cagayan. Pahirapan ang pagtakbo ng mga sasakyan dahil madulas ang kalsada at halos mag-zero visibility. Kanselado ang mga biyahe ng barko at fast craft mula sa Batangas Port. Kabilang dito ang mga papunta sana sa Calapan, Puerto Galera, Abra de Ilog, Romblon Province at ilang lugar sa Visayas. Isinara ang passenger terminal building kaya ang ilang pasahero napilitang makisilong sa mga kalapit na tindahan. Daing din nila ang gutom at pagkauhaw, lalo't sakto lang sa pamasahe ang dala nilang budget. Problema pa raw nila kung saan magpapalipas ng gabi.
Pia, tuloy-tuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng PDRRMO sa mga bayan dito sa Aurora. Ngayong gabi naman, Pia, ay nakaranas na tayo ng panakanakang pag-ulan dito na may kasamang malakas na hangin. At live mula dito sa Baler sa Aurora para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, una po ito sa saksi. Suspendido na ang pasok sa eskwelahan sa lahat ng antas, maging sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Luzon bukas. Ayon po yan sa Malacanang, at dahil pa rin yan sa epekto ng bagyong Christine. Samantala, naranasan po sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao ang malalakas na ulan at hangin dulot ng bagyong Christine. Sa Davao City, pinadapa ng bagyo ang mga kubo, poste, maging ambulansya. Saksi, si Femari Dumabo ng GMA Regional TV. Tila naging sapa ang isang kalsada sa Catbalogan City, Samar dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Christine. Isang motorbangka naman ang nasira sa Fishport area dahil sa malakas na hampas ng alon. Nakuha at naitabi naman ang naiwang makina at iba pang bahagi ng bangka. Natuklap din ang bubong ng stalls na nakahilira sa pier area. Gayon din ang bubong ng isang jeep. Pinadapa rin ang malaking tent. Ramdam din ang malakas na hangin at ulan sa Eastern Samar. Sa bayan ng Dolores, ilang puno ang muntik ng matumba. Sa Giwan, Eastern Samar, hindi na pinahintulutan ng Philippine Coast Guard na bumiyahe ang mga sasakyang pandagat. Masungit na panahon na rin ang naranasan sa Tagbilaran City, Bohol. Malakas na ang mga alon sa baybayin kaya hindi na rin pumalaot ang mga mangingisda. Baha na rin sa mga kalsada sa Libungan, Cotabato matapos umapaw ang ilog dahil sa ulan. Lubog na rin sa baha ang ilang bahay sa Pigkawayan, North Cotabato. Halos mag-zero visibility sa lakas na ulan sa ilang lugar sa Sultan Kudarat. Nagdeklara na ng class suspension sa buong probinsya. Binayo ng malalakas na hangin at ulan ang ilang barangay sa Davao City, kaya ang ilang kubo natuklap ang bubong. Maging ang mga gamit sa kusina, linipad na. Kusog kayo, sir. Hasta yung kusugan. Ni anak lang dyan siya pinalive, sir. Nya, moto na, nidagan na nga kung ugangan, na-slide siya diha. Nidagan pa doong diri, sir. Nadagma dyan siya. Pinadapa rin ng hangin ng ilang struktura kabilang ang bunkhouse na ito ng construction workers. Maging ang poste ng kuryente na itumba rin ng hangin papunta sa highway. Isang ambulansya naman ng LGU ng Davao ang nadisgrasya base sa investigasyon. Nag-swerve umano ang ambulansya sa outer lane ng highway dahil sa dulas ng daan. Nasa maayos na kondisyon naman ang ambulance driver. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi! Lalo pa pong lumakas ang bagyong Christine habang patuloy na lumalapit sa Luzon. Nasa ilalim na ng wind signals ang halos buong Luzon. Pati na rin ang Eastern Visayas at ilang bahagi ng Caraga Region. Patuloy na umantabay po sa ilalabas na bulletin ng Pag-asa sa mga susunod na oras. Nakataas po ang storm surge warning sa ilang lugar, kabilang na po sa Babuyan Group of Islands at mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Pati na sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Catanduanes at Camarines Sur. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Christine sa Northern Aurora o Isabela bukas ng gabi o Huwebes ng madaling araw. At base sa datos ng Metro Weather, buong Luzon ang uulanin bukas ng halos buong araw. Malawakan at matitindi ang ulan kaya mataas ang banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao kasama na ang Panay at Negros Islands, Eastern at Central Visayas, gayon din po sa ilang bahagi ng Mindanao. At sa Metro Manila naman, posible rin ang maulang panahon. May tsansa ng malalakas at malawakang ulan kaya maging alerto. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Christine, nilamon ng apoy ang isang baraks sa Bato, Catanduanes. Ay sa LGU, nagsimula ang sunog sa nasirang linya ng kuryente. May mga gulong at gasolina pa sa loob kaya't mas napabilis ang pagkalat ng apoy. Agad namang dumating ang mga tauhan ng BFP para apulahin ang sunog.
Mga kapuso, paalala po, maghanda at mag-ingat sa inaasahang matinding pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa bukas, bunsod po ng bagyong Christine. At salamat din po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.